Hallelujah. Ayan, so tayo po ngayon ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Ang title po natin pag-aaralan ay New Life in Christ, Pursuing Holiness. So alam ko po hindi na po bago ito pong ating tatalakayin ngayon, pero I know and I believe na meron po tayong makakapulutang aral na magpapatibay pong muli at magpapalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ang title po nito ay, yan nga po, New Life in Christ, Pursuing Holiness. Sabay-sabay po tayo. Sabi po, Pursuing Holiness, Pursue Holiness. Sa text, sa text verse po natin, 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, ang sabi po dito, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Ito po ay sulat ni Apostol Peter. Ano po ba? No, maari pong tuturuan po niya ang mga believers na mamuhay ng may kabanalan. Bakit po kaya? So siguro malalaman po natin yan mamaya sa ating pong patuloy na pag-aaral. Kung bakit po na sabi ni Peter na maging banal tayo, hindi lang dahil banal ang ating Diyos, kundi may mga ilang po pong kadahilanan na sinabi po niya yan, at yun ay matutulasan natin mamaya sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Ang sabi po sa ating introduction, bilang Kristiyano, tayo ay bagong nilikha. Kaya nga sabi kanina, new life in Christ, di ba? Bago ka ng Kristiyano. At kapag bagong Kristiyano ka na, ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng bagong puso, o ang pusong bato ay gagawing pusong masunurin. Gayunpaman, marami sa atin ang nabubuhay pa sa sarili kaysa magsikap na lumago sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Marami po tayong nakikita mga Kristiyano na mainit lang sa simula, pero pagdating ng panahon, nanlalamig na, or kaya naman upside down po sa paglilingkod sa Panginoon. Marami pong mga nawawala pa po, mga tumatalikod. Kaya po, ito pong katuruan na ito ay napakahalaga upang mapangalagaan po natin ang ating pong buhay, pananampalataya at pakikipag-ugnayan po natin sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at sa Diyos Espiritu. Ang isang napakahalaga po rito sabing pag-aaralan, maririnig po natin is what is holiness. Ito po yung mga interesting na tatsagutin ng ating aral ngayon. Why it is important, bakit ba ito mahalaga, and how do we pursue holiness in our life. Yan. Kaya po, sabi po dito, pursue. Pursue, present participle of pursuing, means follow or chase. Similar to go after and run after. Continue or proceed along the same path. Yung pursue po is yung pagpapatuloy o na gawin mo kung ano yung ginagawa mo. Diba, kadalasan po natin naririnig yung pursue your dream, pursue your career. Yan, diba? Ibig sabihin, pagpatuloy mo kung ano man yung ginagawa mo. At yun din po yung nais ni Peter na sabihin sa atin na ipursu daw natin bilang isang Kristiyano ang holiness, ang kabanalan. Holiness is commonly defined as being separated or set apart. Pag ikaw ay banal or pinapapaging banal, tayo po ay separate, set apart, nakabukod, natatangi, 'di ba? Itinalaga ka sa isang banal na gawain. Ang Diyos ay banal, kaya siya ay natatangi. Ayan. So pag sinabing holiness, walang ibang papasok agad sa isipan natin banal. Patungkol ito sigurado sa Diyos kasi banal eh. Walang ibang banal kundi ang totoong Diyos, ang Diyos nating Amang nasa langit, ang Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu. So, yan. At walang ibang katulad niya. Katulad, ito ay ang pinakamahalagang katangian ng Diyos. Yan. So, kung meron mang isa sa pinakamagandang katangian ang ating Panginoon na hindi kayang gayahin ni Satan, ito po ay ang kabanalan. So, kung yun po. So, the holiness we must pursue is God's holiness, which is perfectly seen in Jesus, who was separated from all sin, blameless, pure, and righteous.
Yan. So kung meron daw po tayong dapat i-pursue o ipagpatuloy o tularan o gawin ay ang kabanalan po ng Panginoon. Hindi po yung kabanalang na akala po natin dati na kapag nakasuot ka ng kulay puting mahaba, may mahaba kang taklob na damit sa ulo mo o tela sa ulo mo na parang belo. At kapag ikaw ay araw-araw nasa loob ng simbahan, naglalakad na nakaluhod mula harapan hanggang likuran hanggang harapan, ikaw ay banal. So hindi po yun. O kahit naman na lahat na ng ministry mo na, hindi ka pa rin matatawag na banal kung wala kang tinatawag na relasyon sa ating Panginoong Yesus. Importante po na ang relationship po natin sa Panginoong Yesus. Ayan, nakaugnay po yun sa holiness. Ayan, ang sabi po dito, perfectly, ang pinaka-imperfect na sa example, walang iba si Jesus Christ na walang kasalanan, walang kapintasan, dalisay at matuwid sa harap ng Panginoon. Amen. Why holiness is so important? Ayan. So, bakit nga ba mahalaga ang kabanalan? Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace with everyone, and to be holy. Without holiness no one will see the Lord. Ayan. So kapag hindi daw po tayo banal o nabubuhay sa kabanalan, tayo daw po, hindi daw po natin makikita ang Panginoon. Bakit? Only yung banal lang ang makakakita sa Panginoon. Bakit? Kasi po, banal po ang ating Diyos. Hindi po pwedeng panahanan ng banal na espiritu ang isang templong unpure o marumi, makasalanan. Kaya ungodly. O yun. Kaya po, ang tinuturo po sa atin ito ay mamuhay tayo ng mayroong kabanalan kung nais nating panahanan tayo ng Panginoon at panahanan tayo ng banal na espiritu at makita natin ang kanyang mukha. Diba? Hindi natin nararanasan ang presensya ng Panginoon. Bakit? Siguro minsan, kaya hindi natin nararanasan kasi namumuhay na tayo sa kasalanan. As we pursue holiness, we become more Christ-like. Yung pa, isa napakaganda, diba? Kapag po pala tayo ay nabubuhay sa may kabanalan, magiging higit daw tayong magiging kamukha ng ating Panginoong Yesus. At bilang isang Kristyano, dapat tayo ay sumusunod sa Kanya at maging kamukha nga niya, hindi po ba? This bring glory to God in our present world. Nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating mundong ginagalawan ngayon. Kung ikaw ay ang ginagalawan mo ay sa eskwelahan, kung ikaw ay Kristiyano, nakikita sa buhay mo si Kristo, yung pagiging maka-Diyos at pagiging banal, di ka nandadaya, di ka nag-cheating, hindi ka nagsisinungaling, nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At ito rin daw po ay paghahanda para sa ating buhay sa kabilang mundo, sa piling ng ating Panginoon. And also, prepare us to live with Him in the world to come. Ayan. Kasi, di ba, sa pagdating ng panahon ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay isasama niya sa kabilang buhay. Hindi tayo maisasama ng Panginoon kung hindi tayo nabubuhay sa banal. Diba? Sabi nga, only blameless, spotless, nun lang pong kukuhanin ng ating Panginoong Yesus. Kung para wala kang spotless, para blameless ka, dapat holy ka. Diba? Namumuhay ka sa holiness, sa godliness. Ito ang ating calling, ayan, at destiny na walang iba pang itatakda ang Diyos. Hindi po itinakda ng Diyos ang pagiging banal o makadiyos ay yung sa mga aso, mga hayop, halimawan. Hindi po sila ang tinawag o pinili ng Diyos para mamuhay na may kabanalan, kundi tayong mga tao. Tayo po kasi mahalaga po tayo sa ating Panginoon at mahal na mahal po niya tayo. Nais niya po tayong makaranas ng buhay na walang hanggan kasama po niya, at yun ang ating destiny. Yan. We are called to be disciple not for 1 year but for
the rest of our life. Tinawag po tayong mga disipulo. And when we say disciple, tayo po ay follower of Christ. Ayan, alagad na sumusunod sa kanyang Panginoon. Ayan, kaya po, kung ikaw ay follower ni Christ, sabi nga po doon, ipupursu mo yung holiness kasi si God is holy. Ayan, perfect key to pursue holiness is obedience, sumusunod. Ayan, kaya nga yun ang key natin because of the fear of the Lord. Kung wala kang takot sa Panginoon, hindi ka susunod. Pero ang motivation po natin yung reverential fear. Yan yung tinatawag na reverential fear. Dahil gusto mo na laging mabigyan ng kaluguran ang Diyos sa buhay mo. Ayaw mo siyang masasaktan. If God hates sin, you hate sin also. If God nam do kung ang Diyos anak ay namumuhay sa lupa at ang kanyang pagkain ay tupdi ng kalooban ng kanyang amang nasa langit, ganon din po rin tayo mga disciple ni Christ kasi follower po tayo di po ba? Kaya ipupursu po natin yung holiness. Ito po, how to pursue holiness. Sabi dyan, number 1, acknowledge the conflict between the old and the new. Makilala po natin, ma-recognize po natin kung ano po ba yung pagkakaiba o komplikado ng pagkakaiba ng old and the new. Parang yung ma-distinguish natin yung dating ikaw sa bagong ikaw o ng tama sa mali o ng kadiliman sa kaliwanagan. Sabi nga, hindi pwedeng pagsamahin itong dalawang ito kahit kailan. Sapagkat, sabi po rito, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ayan. So, kung ang nananahan sa atin ay ang banal na Espiritu, the Holy Spirit will convict us, will speak to us na huwag mong gawin yan, hindi tama yan, dating ikaw yan, hindi na ikaw yan, ganyan. So, ang Holy Spirit po ang tutulong sa atin na mamuhay ng mayroong kabanalan, hindi po natin kayang gawin yun by ourselves. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 16 to 17, dito po makikita yung tatlong kategorya ng kasalanan. Yung pong lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. No? So yung kung ano yung nakikita ng mata, kung ano yung nararamdaman ng pagnanasa ng laman, at saka yung pride. Pride po, hindi po yung fried chicken, pride na yung pagmamataas. Kaya nga, 'di ba sabi nga po, ang nagmamataas ay hindi nakakakita. Hindi makikita. Um, God opposed the pride but give grace to the humble. Yun po, 'di ba? So, ganun po, napaka-importante yung pong tinatawag na makikilala po natin yung old and the new yung sa ating buhay. Ayan. So, ano mga po ba mga gawa ng laman? Ayan, dito po babasahin po natin ang Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan. Kung Kristiyano ka na, hindi ka na dapat namumuhay sa mga ganitong klase ng buhay. Kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan. Yung kilala naman natin yung pakikiapid, yung pakikipagrelasyon sa taong may asawa na o ang kahalayan. Talagang kita na natin na ang lahat ng mga ito ay talamak na, hindi ba? Magbukas ka lang ng social media, makita mo kapag hindi ka naging maingat, makakakita ka ng mga kalaswaan, mga kahalayan. At makikita rin natin na ang pagkapuot, pag-aaway-away, talagang inaano na sa telebisyon.
At kahit sa totoong buhay, nakikita na natin 'yan, yung pagseselos at pagkakagalit, pagkakampi-kampi, minsan na 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 nagkakaroon din ito sa espiritong ito ay minsan ay nagkokontrol din sa atin sa ating pong church, 'di po ba? Minsan may mga pagkakampi-kampi na nagaganap kaya kapag hindi po tayo naging aware o pagkakagalit, pagseselos, ayan, pagmamataas, 'pag hindi tayo naging aware at hindi natin 'to nai-resist ay, masasabing tayo namumuhay pa rin sa laman at hindi tayo na pinananahanan ng banal na espiritu at hindi tayo nagpupursue sa holiness. Pagkainggit, so hindi na po sa atin 'yan, yung pagiging mainggitin, 'di ba? Na kapag meron siya gusto mo meron ka din, hindi na sa atin 'yan. At ang lahat po ng mga ito sinasabi ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian sa langit. Alam niyo po, ang Lord po natin hindi naman po siya killjoy, yung walang haba. Ang kaayaw lang niya yung sobra kasi sabi nga lahat ng sobra masama. Kaya nga, ah, ang sabi niya pag-ibig hindi masama ang pag-ibig pero 'pag ang pag-ibig ay hindi sa tamang tao, ay hindi na ho yun pag-ibig kundi iyon ay kahalayan na, pagnanasa na yun ng laman. Kaya tayo maging aware sa mga bagay na ito. Tinuturuan po tayo ng Lord na kilalanin po natin at malaman po natin na hindi ito mula sa Diyos. Ang Galatians chapter 5 verse 22-23, dito naman mababasa natin ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya at kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Ngunit naipako na sa krus ang mga na kay Kristo ang laman kasama ang mga masamang pita at pagnanasa nito. Yamang tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, nararapat lamang na tayo ay lumakad ayon sa Espiritu. So napakalinaw po, hindi po ba? Na nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, kasama raw pong napako ang ating laman. Lahat ng mga binanggit ko po kanina na pagnanasa ng laman, kasama na po yun. At nang namatay si Kristo, namatay na rin po yun. Kaya po nung nabuhay ang Panginoong Yesus, nabuhay po tayo. May panibagong buhay rin pong ibinigay ang Diyos sa atin na namuhay po tayo ayon sa banal na Espiritu na hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. Na sabi sa Galatians 2:20, at habang tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi na tayo mabubuhay para sa ating sarili kundi para kay Kristo na. Yan. At kaya nga, yamang tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, nararapat lamang na tayo ay lumakad ayon sa Espiritu. Yung word na lumakad ayon sa Espiritu, yan. Pursuing the holiness na po yan, hindi po ba? So yan, praise God. And number 2, na how to pursue holiness, cooperate with the work of the Holy Spirit. Makipag-cooperate daw po tayo sa gawa ng banal na Espiritu. Ayan. So kung ang isang estudyante nakikipag-cooperate sa teacher po niya, ay gaganda at magiging mataas ang kanyang grade. Pero kung wala siyang kooperasyon, ay hindi magiging maayos. No? Dahil ang purso ng estudyante, ang dream ng estudyante ay makapurso na makagraduate siya, kailangan niya makipag-cooperate sa kanyang teacher. Tayo din naman ay nais na tinuturuan na makipag-cooperate sa banal na Espiritu if we want to pursue yung holiness in our life. Sa Galatians chapter 5 verse 16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng pagnanasa ng laman. Yung bang sa umpisa pa lamang, alam mo na agad na yan ay hindi sa kalooban ng Panginoon o hindi nais ng Diyos o huwag kang magsinungaling o huwag maging mainit ang ulo mo o maging mapagpasensya ka o pagtyagaan mo yung kung anong meron dyan, huwag kang magtabog. Ayan, so nakipag-cooperate ka, nakikinig ka kung ano ang sinasabi sa iyo ng Holy Spirit at ginagawa mo naman kung ano yun. Yun po, kaya nakikipag-cooperate ka. Kung walang pakikipag-cooperate ang buong team ng basketball sa kanilang coach, hindi sila mananalo at magiging champion, hindi po ba?
So, yun. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa inyo upang inyong pagnaisin at isagawa ang kanyang kalooban. Yan. Na kumikilos sa atin ang Holy Spirit eh. 'Di ba? Kaya kapag nagigrieve natin ng Holy Spirit, na nasasaktan natin ang puso ng Panginoon, na nasasaktan natin ang puso ng Holy Spirit, eh talagang ano, meron tayong kakaibang nararamdaman. Pero kapag wala na po yung conviction of ng Holy Spirit sa buhay po natin, matakot na po tayo. Kapag hindi na po nangungusap ang Holy Spirit sa atin, na huwag mong gawin yan kasi maaring hindi na nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Kaya nga po sabi doon, huwag nating ikikrib ang Holy Spirit kasi ang Holy Spirit ang tatak ng Diyos sa atin, sa atin na sa panahon ng pagliligtas. Ayan. How to pursue holiness. Number 3, experiencing unceasing transformation. Yung mararanasan po natin ang walang katapusang pagbabago. Sabi nga, ang pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay ay due process, proseso. Hindi po instantly banal ka na, po, hindi po instantly tayo ay makadiyos na talagang perfect na po tayo, hindi ba? Tayo po ay binabago ng Diyos araw-araw at araw-araw meron pong tinuturo ang Panginoon sa atin. Kaya po mapapansin po natin bakit ang katuruan ni Pastor nung isang linggo ganitong tema, ngayong linggo ito ganyan na naman, o nung isang taon naging tema na yan, ganitong taon tema na naman, ganyan na naman, kasi pinapaalalahanan po tayo na minsan kung alin yung mga basic na mga katuruan, yun po yung ating nakakalimutan na gawin, at yun po yung pero yun po yung pinakamahalaga. Hindi po ba? Sabi po dito, kapag binuhay ng Diyos ang ating espiritu, pinabanal tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Ang ating puso ay sumasailalim sa isang radikal na operasyon. Ayan, kapag daw po tayo ay binuhay ng Diyos, yan, di ba yung John chapter 3 verse 3, na yun tayo ay malibang ang isang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Yung pong born again experience na tinatawag, yan po yun. Binibigyan tayo ng bagong puso at sa madaling salita tayo po ay makakapamuhay na ng mayroong kabanalan. Ginagawa niya itong pusong masunurin. Ayan. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, ang pusong bato, matigasing puso ay papalitan ng pusong masunurin. Nagkakaroon tayo ng bagong disposisyon, bagong hiling, inaalis ang mga baluktot sa ating mga puso. Ika nga yung nawawala na yung desire mo sa mga kamunduang ito. Dati mahilig ka ng gala, mahilig kang ng mga barkada, mahilig kang magsaya, mahilig kang uminom ng alak, mahilig kang ng mga bagay sa mundong ito, wala kang control. Pero ngayon, dahil nga nasa iyo na ang Holy Spirit, nandoon yung self-control mo, hindi ka nababago na, nawawala na yung taste mo sa mga bagay na yun, kundi nababago na yung pananaw at pag-iisip mo. Diba? So, yun, praise God. Next, ang sabi pa po rito, praise the Lord, ang experiencing unceasing transformation, meron po tayong tatlong under po nito. Ang letter A po nito ay know God by feeding on the Word of God. Kung para tayo mabago ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay, kinakailangan po natin na makarinig at mapid o makakain ng salita ng Diyos. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kabuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen. So, kung tayo daw po ay nagpapabago sa Panginoon araw-araw para maging
makalakad ayon sa kabanalan, kinakailangan natin laging nakikinig ng o kumakain ng salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos masasalamin natin ang ating buhay kung tama ba o mali, kung tayo nakakalakad ba ng may kabanalan sa Panginoon o wala. 'Di ba? Doon tayo nire-rebuke eh. Doon tayo nire-rebuke, doon tayo tinatama ng Panginoon sa kanyang mga salita. At sabi pa po rito, letter B, love God by obeying His command. Ayan. Kapag minamahal po natin ang ating Panginoon, sinusunod po natin siya at ang kanyang mga utos. Hindi po natin pwedeng mahalin ng Diyos na sabing na mahal natin ang ating ama, ang ating ina, pero hindi naman natin sila sinusunod. Hindi po pagmamahal yun. Pagsuway yun, di po ba? So, hindi nagpapakita ng pagmamahal yun. Ganun din naman sa Diyos Ama, Diyos Anak at sa Diyos Espiritu, na kung mahal natin siya, susundin po natin sila. If you love me, keep my command. John 14:15. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpapasakop kayo sa sino ang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito, magiging ito'y kasalanan, nahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos, nahantong sa pagiging matuwid. Ayan. Ang hantungan pala ng pagiging ng kasalanan, sa paggawa ng kasalanan, patuloy na paggawa ng kasalanan ay kamatayan. Pero kapag patuloy ka o nagpupurso ka sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon o sa pursuing holiness, ang haantongin mo ay righteousness, ikaw ay magiging matuwid at sa pagiging matuwid mong iyan ay hantong ka sa buong kakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. And then next, sabi po dito, letter C, pray and worship God. Make in your lifestyle. Yan. So araw-araw, hindi ka lamang nakikinig ng salita ng Diyos every Sunday, hindi ka lang nagbabasa ng salita ng Diyos sa araw ng linggo, kundi araw-araw ng buhay mo at hindi lang din ikaw ay tayo po ay nagpe-pray din po tayo at nag-worship daw po sa ating Panginoon araw-araw. So, yun po. So, everyday, kasi ito po yung papabago ng buhay po natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano po ba yung nararapat na pagsamba? Yung pong pagtaas ng banang kamay, hindi po. Ang tunay na pagsamba, ito po yung sinasabi. Yung pong maialay natin ang ating buhay sa Diyos bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yan. Holy and acceptable to God. Diba? So kapag po tayo po ay nabubuhay po pala sa araw-araw na mayroon pong kabanalan, tayo po ay nabubuhay na sumusunod sa ating Panginoon, nagiging more Christ-like tayo, na namumuhay tayo sa katuwiran, na ito po daw po pala ay pagsambang kinalulugdan ng ating Panginoon. At sa conclusion po natin, purihin po ang Diyos. Tinawag tayo ng Diyos na maghangad ng kabanalan. Ang pagsusumikap ay dapat gawin ng may lakas at tapang. Hindi natin talaga kaya kung tayo lang sa sarili po natin. Hindi po natin kaya, pero kung tayo po ay mayroon pong banal na pagkatakot sa Panginoon at tayo po ay sensitive sa Holy Spirit na nananahan sa ating mga buhay, at yung pong tinatawag na nakikipag-cooperate po tayo sa work of the Holy Spirit, magagawa po natin ang mga bagay na ito. Lakasan po natin ang loob, magpakatatag at magpakatapang po tayo. Kasi hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi po ito sinabi sa atin ng Lord o tinuutos sa atin ng Panginoon kung hindi po natin kaya. Ito po ay kaya po natin, magagawa po natin kung makikipag-cooperate po tayo sa banal na Espiritu. Kung tayo may banal na pagkatakot sa Panginoon, magagawa po natin atot din ang kanyang mga utos. Hindi po ba? Dapat nating labanan ang kaaway. Kung hindi po natin kaya, gamitin po natin ang kapangyarihan ibinigay po sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin,
na ibinigay na sa atin ng Diyos ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, na kung ano man ang talian natin sa lupa, tatalian sa langit. Kung ano man pakawalan sa lupa, makakawalan sa langit. Sabi nga po, sabi rin po, humble yourself in the Lord, resist the devil, and he will flee from you. Kailangan muna nating magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at labanan natin ang kaaway at lalayo ito sa atin. Makipagbuno po tayo sa mga kapangyarihan, turuan ng ating katawan. Ayan, yung pagiging disiplina sa sarili, di ba? So, kailangan nating idisiplina. Ayaw mo pang tumayo, ayaw pang bumangon kasi inaantok ka pa, ayaw pang manalangin, di ba? So, napakasimple lang yan eh. Pero, ito po yung mga bagay na nais ng Diyos na ituro po sa atin na maging malakas at matapang po tayo. Kasi andiyan naman ang Holy Spirit eh. Hindi naman po gagalaw sa buhay po natin ang Holy Spirit kung hindi natin sasabihin, Lord, tulungan mo ko. Holy Spirit, gabayan mo ko. Holy Spirit, ah, 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 patatagin mo ako, ganyan. So, kung hindi po natin anuhin yan, ipapanalangin yan, sasabihin sa Holy Spirit, hindi po natin talaga makakayang gawin. At labanan po natin ang Diablo dahil lalayuan niya po tayo kapag nilabanan natin siya. Magalak sa katiyakan na ang banal na espiritu ay nasa loob natin na tumutulong. Ayun nga po sinasabi ko sa'yo, nanghihikayat at nagpapasigla sa atin. Kasi kung ikaw ay disciple of Christ, follower ng Christ, maging more Christ-like ka. At kung anong agenda ng ating Panginoong Yesus, yung magiging agenda ng buhay po natin. Kung ang agenda ng Panginoong Yesus ay top din ang kalooban ng sa langit, ay yung ganun din po tayo. Ano ba yung agenda ng Panginoon? Diba, noong si Jesus Christ po sabi niya, sabi po niya, the Spirit of the Lord is now upon me to preach the good news to the poor, 'di ba? To set the captives free, yung palayain ng mga makasalanan sa kanilang mga kasalanan, mga mahihina. So, yun po, kapag po ang banal na espiritu ay nasa sa atin na bibigyan niya po tayo ng lakas na kung saan mapagtatagumpayan po natin lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay at magagawa po natin kung ano ang agenda ng Panginoon sa buhay po natin. Yun lang po. At nawa po, lagi po nating naisin na maipurso ang holiness sa ating mga buhay, sa lifestyle po natin, sa araw-araw na ating buhay. Praise the Lord po. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, amang Diyos, marami pong salamat. Nawa po sa maikling katuruan na ito ay amin pong natutunan kung paano po kami makalakad na mayroong kabanalan sa araw-araw ng aming buhay. Tulungan na turuan po kami ng iyong Santong Espiritu na makapag-cooperate po kami at mag-aron po namin, makilala po agad namin, ma-distinguish po agad namin kung ano po ang tama sa mali, kung ano po yung buhay na inilaan mo para sa amin na mamuhay na may kabanalan, O God. May handog po namin ang aming buhay sa iyo, isang buhay na buhay banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Dahil ito po ang tunay na pagsambang kinalulugdan mo. Ama, marami po salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati at ang banal na pagkatakot ay lagi niyo pong implant sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.